aming panawagan, itigil ang privatization. Hello, September 4, 2025. Start na ako din na gumawa ng mga contents para digital creator na rin sa ating mga friends na nag-follow sa aking FB page. Thank you. So, kanina nagkaroon ng pagkilos na naganap sa harap mismo ng SMC headquarters sa San Miguel Avenue dito sa may Ortigas. So actually pangalawang event na siya na ginanap sa harap ng SMC. Yung una is nung July 7 nung nakaraang ngayong taon din, nung July 7 yung taon. So kung saan lumabas noon si Ramon Ang. Ang issue po dito ay yung sa pribado ng NAIA kung saan ang magpapatakbo ay ang SMC. So, maraming mga stakeholders yung maapektuhan ng pagsasapribado na ito dahil magtataasan yung mga fees at saka yung ibang mga manggagawa sa NAIA ay magkakaroon talaga ng malaking epekto sa kanila. Maaaring matangkal yung iba. Natural, baka magpapasok ang SMC na sarili lang mga tao, si mga magagawa doon sa NAIA ay papalitan. So, walang kasiguraduhan at saka aside pa doon yung pagtataas ng mga fees, terminal fee, parking fee, mga kung ano-ano mga fees. At saka yung pagpapasapribado ng mga ganitong mga service yung pangpubliko, dapat gobyerno yung nagpapatakbo niyan, hindi dapat napaprivatize yan dahil nagiging negosyo katulad na nangyari sa patubig, di ba, yung prime water. Anong nangyari sa serbisyo ng prime water? Yung kuryente natin, di ba, tataas. So kung palpak yung mga na-i-appoint, yung mga nakakasiwa dyan na nilalagay ng gobyerno, yun ang kasuhan, si Bakit, di ba, para i-improve nila yung kanilang serbisyo. So ngayon, nung nakaraan din July 7, lumabas si Ramon Ang. So ito yung nangyari noong July 7 kung saan paglabas niya nagkaroon sila ng pag-uusap ni Galio de Guzman kung saan nagsabi si Ramon Ang na open siya sa pakikipagdialogo sa mga nagrereklamo mga stakeholders na apektado ng pagsasapribado. Ngunit hindi na daw talaga matitigil yung pagsasapribado. Kung ano yung pag-i-impose nila ng mga fees hike. So, tumutol ang mga iba't ibang stakeholder kasi walang public consultation na naganap. Dialogo muna ang dapat na ma-priority kasi nga within 9 months period. Mabilis yung gobyerno ni BBM at saka SMC sila yung nagplansa niyan. Automatic without public consultation, without kung anong mga proseso, nagkasunod agad na isa sa pribado yung NAIA. So, kanina, nagkaroon ulit ng pagmobilisa yung mga grupo na tumututol sa pagsasapribado at saka mga fees increase dito sa NAIA na ito pinangunahan ng Partido Lakas ng Masa ng PLM at saka ng Buklura ng Manggagawang Pilipino at saka ng Sanlakas at saka yung puso ng NAIA kung saan ito yung mga stakeholders na nag-convene para magpetisyon para mapigilan yung pagsasapribado ng NAIA. So, at iba't ibang mga organisasyon din na katulad ng mga kababaihan, mga OFW, kahit ilan lang, sumuporta para ganapin yung isang pagpapahayag dun mismo sa harap ng SMC headquarters. So ito, didudugtong ko dito yung video na naganap kanina. Kaso nga lang, medyo may parts ng video na medyo static sa dahil sa sobrang init. Hindi yata kinaya ng cellphone na dire-diretso kanina. So yun. Yo! Ito na. San Miguel Avenue, papunta dito sa entrance ng SMC para
Huwag gawin negosyo! Ngayon dito tayo sa may gate ng San Miguel Corporation, San Miguel Avenue. So yung issue na tinututulan dito yung privatization sa NAIA, kung saan magkakaroon ng mga fees increase from 3,000% to 1,000% sa ngayong buwan ng September. Nung nakaraang July 7, nagkaroon na rin ng pagkilos dito kung saan lumabas si Ramon Ang dito sa kalsada at magkakaroon ng matinding pagtaas at saka yung ibang mga empleyado na nagtatrabaho sa NAIA ay lubos na maapektuhan. So ito ngayon, kahit tuloy pa rin, so wala namang naganap na public consultation, saka yung mga sinusulong ng mga sektor na apektado at tulad na lang ng mga OFW, mga nagninegosyo, mga maliliit na negosyante sa paliparan, yung mga mananakay na rin. Tawagin natin kasamang July ang pagkalatang International Capital So ito, dito si ayan, dito si Calude. So mga kasama, bumalik na naman tayo rito dahil hindi natin binibitawan ang ating panawagan na ang pampublikong serbisyo ay hindi dapat Thursday ngayon, no? negosyo. Dapat balik dito sa kamay sa harap ng ng gobyerno San Miguel Gate. serbisyo para sa lahat at hindi Nag-mobilize para nga dito sa pagtuto sa nagaganap sa NAIA. ating programa. Tinatawagan natin ang una nating tagapagsalita mula sa So, KTNN. ganito po. Ganito po yung pagkilos para tayo mapakinggan ng ating mga hinaing ng masa. Kasi kung mga kita nyo naman yung nangyari sa issue ng mga flood control, di ba? Puro lang tayo pahayag-pahayag sa social media, mga text chat. Wala mangyayari dyan. Sarsuela din mga ganap. At saka yung mga issues, hindi natin pwedeng kalimutan. Kung magkakapatong-patong yung issue, makakalimutan yung mga iba, hindi pwede. Dapat tuloy pa rin. Katulad dito, yung issue ng privatization, hindi pwedeng kaligtaan yan. Tuloy pa rin yan na isasulong kasama ng ibang mga issue na kinakaharap ng bansa. So, ngayon, nagkaisa itong mga grupo ng iba't ibang organisasyon, kasama na rin ang puso ng NAIA na nabuo na bilang isang nag-convene para magpetisyon dito sa pagpapatigil ng privatization at saka yung pagpapataas ng mga fees sa NAIA. Ito, nilalaban dito ng mga organisasyon, kung titingnan natin, hindi naman karamihan, pero ang may paglaban na ito, lahat po dito ay talagang para sa maraming mga kabayan natin na gumagamit sa NAIA ang pakikinabang. Ito ay may panalo na mapatigil yung... At saka bakit mag-impose ka agad ng matinding fees? Kung mag-ipaprivatize ang NAIA, bakit hindi mo... di ba? So, bakit hindi ang SMC ang magpaluwal ng pondo para sa pag-improve ng NAIA bago sila maningil ng mga fees? Wala pa nagaganap na improvement na galing mismo sa SMC, maniningil na ng mga fees. So, ano yun? Ang mangyayari dito, galing pa rin sa kikitain ng NAIA, yung pag-improve sa fees, hindi galing sa SMC, ay tubong lugaw yun. Di ba? So, klaro-klaro. Kasi nga, dapat magpaluwal yung pero tayo tututo tayo diyan sa mga privatization na yan. Kasi bakit serbisyo yan na para sa masa tapos gagawing negosyo, di ba? So itong NAIA privatization na to, mabilis lang to na 9 months, within 9 months lang na naikasan na nila na walang naganap na private yung public consultation. So katulad na lang po yan, kung ikaw isang magagawa sa NAIA na minimum wage, earner ka,
Gagatasan lang Siyempre, nila papasok ang ka sa trabaho mo, serbisyo dito para pangmasang uri ng transportasyon, pagmamotorsiklo, yung dating parking fee na 30 pesos, pagpapasok ko sa trabaho mo, magiging 150 na. So, pag isipin mo, minimum wage earner ka, babawasan mo ng 150 para sa parking ng motorsiklo. Kasi pa doon, ito ay para sa masa. Ito yung ay mga para sa mga tao. nagninegosyo doon na nangungupahan. Isipin ninyo, yung dating 700 pesos per square meter na renta, papalo ng 3,400 per square meter. So ano magiging resulta? Kaya take ko, no? Natural, tataas din yung mga bilihin sa loob na naiya. Kung ikaw ay mayroong pamilyang OFW, hatid mo, nandun kayo sa naiya, mamimili kayo doon. Sigurado, yung mga, at saka ano rin, tatamaan talaga yung maliliit na negosyante sa loob na naiya. Ang serbisyo na pampubliko, hindi dapat ginagawang negosyo. Diba? So, ganun lang naman yun eh. Kasi trabaho, pambasang paliparan ito, obligasyon ko ng gobyerno. Dapat ngayon, kung meron mga issue na hindi maayos yung pagpapatupad ng mga nasa gobyerno regarding sa naiya, sipakin yung mga tao na nagpapatakbo dyan. Hindi yung buong naiya, ipaprivatize mo, tapos yung magpa-privatize na isang malaking kumpanya, isang oligarch, wala namang nilalabas pa ng pondo para sa pagpapa-improve ng naiya. Tapos, maniningil na ng additional fees. Wala pa naman silang improvement. Yung pa rin eh, yung naiya, yung pa rin yun. Diba? So, ibig sabihin, yung gagastusin para sa pag-improve na naiya, ay galing pa rin sa pusa ng mga gumagamit sa naiya, di ba? Galing pa rin sa atin. Yung mga, yung income na naiya, ano yun, tubong lugaw, sila na lang yung pagpapatuloy na isang titawagan si Kalyoy para magbigay ng pahayag. Ito, ano na rin, yung mga marshal dito. Okay, so, ito si, ayan, si Kalyudi. Magandang umaga sa mga gwardiya, sa mga empleyado ng San Miguel, sa mga mananatay at driver. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga. Nandito kami, hindi para sa aming sarili lang, kundi para sa sambayanan. Grabe lang hirap ang dinaranas ng sambayan ng Pilipino. Ngunit sa ngayon, sagwatan ng mga opisyal ng gobyerno at saka ng mga oligarkiyang katulad ni San Miguel, ni Ramonan, ang siya nagpapahirap sa atin. Tayo ngayon ay dumaranas ng grabing baha dahil nilanakaw ng mga opisyal ng pamahalaan ang perang dapat sana ay ginamit sa flood control project. Kaya tayo binabaha at nawawasak ang ating kabuhayan, ang ating tahanan, at minsan buhay. Even dyan, yung kasabwat ng mga politiko, ng mga lagartiyan, katulad ni Ramonan, tayo naman ay walang koknak na sinisingil ng mataas na presyo ng lahat ng ating... So, yun. Ito nga yung masaklap, no? Kasi sa pagipaglaban para sa laban dito sa umiiral na sistema, kung makikita natin, may mga kumikilos, pero hindi talaga bultuhan na sobrang dami. At ang masakit pa, nirerentag ng iba't ibang mga lalo na sa social media, yung mga mga trolls, mga keyboard warriors, hospital, pagpapaaral, kuryente, pati paliparan, o yung sektor ng transportasyon. Ang mga bagay na yan ay dapat serbisyo. Pero dahil sa sagwatan ng mga lugarkiya katulad ng Ramonan,
at ng mga politiko, yung sektor ng serbisyo na dapat libre o mababa lang ang singil ay ibinigay sa pribado, kaya pinatakbong negosyo. At dahil negosyo, ang paliparan, ang tubig, ang kuryente, ang hospital, ang pagpaparal, napakamahal. Napakamahal. Nang babayaran ng sambayang Pilipino. Ito yung problema natin. Kayo ba ay naniniwala? Kayo ba ay naniniwala? Na kung matino ang gobyerno... So ayan no, sa mismong tapat ng SMC headquarters. Ayan, talaga. Kahit ilan lang yung nagmobilisa para magsagawa ng rally o panawagan dito sa issue ng privatization ng NAIA ay talagang kumikilos. Yung yan, mga senior pa yan. Pero tuloy pa rin na nakikilahok sa mga ganitong gawain para magkaroon ng pagbabago sa umiiral ng sistema. Nakikita naman natin ang nagiging resulta. Sobrang korupsyon, pakikipagsabuatan ng mga kapitalista sa mga nakaupo sa gobyerno. Tapos sila rin mag-iimbestiga. Walang patutunguhan ng masa kung hindi tayo kikilos para mabago yung mga nangyayari. Hanggang social media na lang, hanggang keyboard warrior na lang, hanggang parinig, hanggang name shaming. Walang mangyayari doon. Sarswela lang ang patutunguhan doon. Sa sektor ng serbisyo. Yun yung pagkamunaan dahil sa issue ng paliparan. Ang paliparan ay pinastusan ng taong bayan. Tayo ang nagpatayo ng airport. Pera natin. Noong 1948 pa, itinatayo natin. Pero dahil kasabwat ng gobyerno ni Ramonang, ang gobyerno Marcos, ibinigay ng Bongo kay Ramonang para patakbuhin bilang negosyo. At dahil bilang negosyo, sinisingilin na napakataas ang lahat ng mga kamag-anak natin na OFW, mga kapatid natin na mag-aatid, paglagpag, ay sisingilin na napakataas. Mula sa dating 300, ang parking, ginawang 1,200. Ang mga may opisina sa Ayun, parking. Yun. Per square meter, dati 700. Per square meter, gagawin 3,200. 3,200 wala, from 700 to 3,200 per square meter. No. Gagawin 390. Terminal fee, local, magiging 390. Ang magiging epekto. Yung mga ano naman sa overseas, from 550, magiging 950 yung terminal fee. Ang landing fee, ang take-off fee. So, yun po. Wala pa namang improvement sa NAIA na galing sa SMC na pinuntuhan nila, maniningil na ng napakataas ng mga paniningil. Ang mga may-ari ng eroplano na magbayad sila ng mataas na parking fee, take-off fee, landing fee, na hindi nila babaron ito sa kanilang mga pasahero. Kaya tatamaan ang mga pasahero ang kanyang puhunan. At ang natitira pa 12 years. Ayun, may puhunan pa. May puhunan pa. O wala pang puhunan. Makukulikta muna para may pang-puhunan. Sa agreement na after 6 years, pwedeng mag-review. Ang mga totoong issue na kinakaharap ng sambayan ng Pilipino bilang unang tagapagsalita, tawagan natin si kasamang Pilay. Ang katanungan ay kung totoo bang pilantropo itong si Ramon Ang nakakatulong sa problema ng sambayan ng Pilipino at ano ang nakatagong interes sa kanyang mga pagtulong. Kasamang Pilay, hindi totoo na pilantropo. Dahil kung gusto niyang tumulong, simple lang naman sa pagtulong na pwede niyang gawin. Lahat ng mga na-absorb na manggagawa mula sa NAIA patungo sa SMC, gawin yan regular. Ngayon, ang mga manggagawa sa ilalim ng SMC na nagtatrabaho ngayon sa pribadong airport, ilalagay nila sa pagiging contractual. Kung talagang gusto niya tumulong, ang gawin niya, gawin yan regular ang mga manggagawa.
Pangalawang katanungan, para naman sa ating leader Moralita, itong pinangangalantakan ni Ramon Ang na siya daw ang susolusyon sa problema ng pagbaha sa Metro Manila. Ano ang interes ni Ramon Ang? Bakit siya nagkukusa na siya daw kuno ang tutulong? Ano ang nakatagong interes sa kanyang pagtulong sa pagresolba ng baha? Para sa aming mga Moralita, hindi dapat, kasi matagal na itong sinasabi, laging sinisisi, Moralita ang dahilan ng pagbaha. Pero lumalabas, hindi naman Moralita, kundi mga palpak na flood control project na ngayon pinag-uusapan sa Senado at Kongreso. Yan yung problema talaga sa baha. Hindi lamang yung pagbabara ng mga kanal dahil sa mga basurang plastic, kundi yung mga palpak na serbisyo na ginawa ng DPWH. Kaya kung tutulong si Ramon Ang, dapat matiyak na talaga masisolusyonan yung baha. Pero sa nangyayari dito sa NAIA, mukhang taliwas yun. Kasi nga sabi ni Calyodi kanina, double talk. Hindi dapat ganun. Kung totoo, Tama. dapat ipakita rin niya sa NAIA na totoong tumutulong siya sa taong bayan. Ang serbisyo ay hindi ginagawang negosyo. Kaya nga ang tanong ko, bakit sa privatisasyon, taong bayan ang nagtitiis, kay raming nagtaas ang fees na kapag hihinagpis? Panghuling katanungan para kay Calyodi, itong nakaraan, no, pagkatapos ng ticket protest na sinagawa natin dito, sumagot si Ramon Ang doon sa mga pinupukoy sa kanyang mga issue. Partikular, binanatan niya ang Sanlakas na patuloy daw siyang inaatake sa issue ng liquefied natural gas, sa issue ng coal-fired power plant at ito sa privatisasyon. Ano ito yun, Calyodi, dito sa mga pinupukoy ni Ramon Ang sa mga mass leader at mass organization? Dapat tanggapin ni Ramon Ang na tama ang sinasabi ng Sanlakas. Talaga namang galit si Ramon Ang sa tubo. Meron siyang 15 years na kontrata, kaya pwede niyang bawiin at tumubo sa loob ng 15 years. Sa loob ng 15 years, may 6 years para sa review. May 11, pagkatating ng 11 years, pwede rin i-review. Then pagkatating ng 15 years, pwede pa ulit mag-recontract ng another 10 years. Pero sa loob lang yata ng 3 taon, ay gusto nang bawiin ni Ramon ang kanyang puhunan, ang kanyang magandang puhunan. At kumita pa. Kaya napakagalit, samantalang si Ramon Ang ay number 3 na sa pinakamayaman sa buong Pilipinas. Kaya hindi totoo na kapag mayaman na, ay hindi nagalit sa pagkita pa ng pera. Ang patunay ay si Ramon Ang at ang iba pang mga malalaking kapitalista na tumangan ng sektor ng serbisyo na tulad ni Bilyar. Ngayon, ang problema ito ay hindi lamang nagugat kay Ramon Ang. Gusto namin sabihin na kasabwat ni Ramon ang gobyerno dahil hindi naman nangyayari ang privatization kung hindi pinayagan ng gobyerno. Kaya ang gobyerno ay kasabwat at siyang pangunahing salarin sa nangyayaring itong pagtaas ng presyo ng sektor ng serbisyo. Hindi lamang sa paliparan, kundi sa tubig, sa kuryente, sa ospital at pagpapaaral. Tumaas ang presyo dahil yung gobyerno pinayagan, may bigay ito sa pribado. At siyempre, paghawak ng pribado, itataas ang presyo dahil nga negosyo. Ngayon sa panahon ito, itong si Ramon Ang na nagkukunwaring makatao, alam naman niya na nilulunod sa baha ang taong bayan. Wasak ang kabuhayan. At ang dahilan ay dahil sa pagnanakaw ng mga opisyal ng pamahalaan kasabot niya sa patakarang privatization. Kaya dalawa sila. Double whammy ang tama ng mamayan. Isa sa mga politiko kinukurakot ang pondo para sa flood control project. Pangalawa,
ang hataw ng mataas na presyo ng serbisyo sa tao na hawak ng mga oligarkiya. Kaya ito'y sabwatan ng oligarkiya at mga pinuno ng ating gobyerno. Ang aming panawagan, itigil ang privatization. At habang hindi pa nagagawa yan, ibaba ni Ramonan ang presyo ng sinulong sa airport. Huwag naman 500%. Grabe naman yan. Yan ang aming kahilingan. Sa implementation ito, isuspindi muna. Isuspindi muna at magkaroon ng totohanan dialogue. Hindi pwedeng ang nag-uusap sa airport ay sila Ramonan lang at saka ang gobyerno. Dapat kasali ang mga mamamayan, siyang pangunahing apektado, lalo na ang mga manggagawa. Dahil ngayon pa lang, tinatayang 10,000 ng manggagawa ang mawawalan ng trabaho, directly at indirect. Kaya, yun po yung aming panawagan. Itigil muna ang implementation ng kasunduan sa privatization ng paliparan. At pangalawa, para maging totoong ito'y gobyerno ng taong bayan, itigil ang privatization at gawing serbisyo ang sektor ng paliparan, ng transportasyon, ng tubig, ng kuryente, ng hospital at pagpapaaral. Yun lamang. Sige mga kasama, ang hamon din natin kay Ramonan at San Miguel Corporation at sa inyong NAIA Infrastructure Corporation ay humarap sa taong bayan, partikular sa mga manggagawa at maralita. Kung gusto nyo ng press conference, haharap ang mga leader manggagawa at leader mga maralita sa kanya para sagutin ang totoong issue at totoong mga pinupukol sa kanya. At yung sa likod ng pagsasapribado ng NAIA ay kanya lamang itong pagkakitaan. Dito na nagtatapos ang ating programa mga kasama. Pagbati sa lahat ng pumilos ngayong araw. Mabuhay ang ating pagkakaisa. Tayo ay babalik ulit hanggang hindi tumutugon si Ramonan sa ating mga panawagan sa kanya. Muli ating sigaw, serbisyo, pampubliko, serbisyo. Huwag gawing negosyo! Huwag gawing negosyo. Pampubliko, serbisyo! Maraming salamat. Magandang umaga sa ating lahat. So, yun. Okay, alert ka agad yung mga ano. Ito na yung pagtatapos ng naging activity ngayon dito sa harap mismo ng SMC. Kaya, public consultation muna ang panawagan. May dialogo. Okay. So, that's all folks.